Hello mga kabayan, kumusta tayong lahat? May kwento lang ako sa inyo tungkol dun sa pinaka best and worst experience ko, yung both best and worst experience ko sa pangingibang bansa, pagtatrabaho dito sa ibang bansa, yung pauwi ka sa Pilipinas. Ano siya, yung pauwi ako sa Pilipinas yung experience ko. Way back 2014, yun yung pinakauna kong uwi. Kasi nag-abroad ako 2010, mid-2011. Tapos, tsaka lang ako nakapagbakasyon 2014 na siya. Bali, almost 3 years akong hindi nakauwi sa Pilipinas. Tapos yun na nga, pumunta ako sa opisina, binilhan ako ng ticket. Tapos yung ticket na yun is Kuwait Airlines, Kuwait Airways. Tapos tinignan ko dun sa itinerary ko, almost 18 hours yung biyahe ko. Kasi ang dadaanan doon, Kuwait. Pagkatapos ng Kuwait ay Colombo. Pagkatapos ng Colombo ay Thailand. Pagkatapos ng Thailand is Philippines. Bali, 3 bansa ang dadaanan ko. So yun na nga, unahin natin yung from Riyadh to Kuwait. Ang biyahe ko papuntang Kuwait ay 2 hours. Domestic flight siya kasi matatawag na mating domestic flight yun kasi Arab pa naman din yon. Naghintay ako, pagdating ko dun sa Kuwait, okay naman yung airport nila kasi madilim lang. Tapos naghintay ako ng 2 hours doon bago na naman ang flight ko papuntang Colombo. Nag-change kami ng Airbus, pang international siya pero Kuwait Airlines pa rin, Kuwait Airways pa rin. Nung nag-flight na kami, pagkatapos namin naghintay doon, waiting kami bago papuntang Colombo. So okay na, papunta na kami ng Colombo. Pagkatapos ng Colombo ay paglapag ng Colombo, maaamoy mo talaga yung hindi inasahan dun sa airport nila. May kita yung kung ano yung mga bubong natin sa Pilipinas, mas malala pa dun sa Colombo talaga. Tapos yung dagat nila punong-puno ng basura. Disclaimer lang po kung ano lang kasi honest reaction lang ako doon sa nakikita ko doon sa airport nila. Masyado talagang mabaho yung nila doon, yung lugar nila kasi parang sobrang daming basura. So yun na nga nag-refuel na naman pagkatapos ng Colombo, nag-refuel, then naglinis ng airlines, nagpasipasukan yung mga utility mga tao doon, tapos alis na kami agad pagkatapos ng almost 45 minutes. Then papunta kami ng Thailand. Pagkatapos ng Thailand, hintay kami ng mga 45 minutes. Then alis na ako kami ng Pilipinas sa Ninoy Aquino. So almost 18 hours talaga ang biyahe ko kung kasali na yung pag-iintay namin. So pinaka best experience ko ay nakapunta ako ng iba't ibang bansa. Bagamat sa loob lang ng airport, pero nakapunta ako dun sa lugar na yon. Pinaka best experience worst experience, malayo siya, nakakapagod, andun yung pagod, andun yung puyat. Pero best experience, nakakapunta ka ng ibang bansa kahit sa loob lang ng airport. Yun Tapos nung dumating ako sa amin kasi pa-flight pa ako ng Manila papuntang Cebu. Dumating ako sa Cebu is siguro mga na siya 12 midnight na. Siyempre tuwang-tuwa ako kasi naghintay si Mrs. doon. Siyempre ikaw ba naman 3 taon, kulang-kulang 3 taon hindi ka nakaka-uwi. Matinding ratratan talaga 'yon. So yun na nga nag-stay kami sa hotel ni Mrs. Siyempre susuluhin ko si Mrs. Nag-overnight kami doon sa hotel. Then siyempre nag-baby time kami. Alam niyo na 'yon. Tapos kinabukasan, biyahe na kami papuntang probinsya. Ito lang talaga yung pinakamasakit sa akin bilang isang OFW na-experience ko. Hindi ko alintana yung pagod, yung pangungulila. Pero yung, alam mo yun, yung pag-uwi mo sa Pilipinas, kasi nung umalis ako sa Pilipinas, is nasa sinapupunan pa yung bunso ko, tapos yung panganay ko is 1 year pa lang. Nung nagbakasyon ako sa Pilipinas, is magpa 4 years na yung panganay, tapos yung bunso, mag-iisang taon. Hindi pala mag-isang taon, tatlong taon. Tapos, nung nilapitan ko yung panganay, lumapit naman siya kasi lagi kami nagsa-Skype. Kasi Skype pa yung dati uso, yung Yahoo Mail. Tapos, yung panganay pala yon. Tapos, yung bunso, nakikita naman nila ako sa video, pero hindi sa personal, syempre, nag-abroad 3 taon nga.
Tapos, nung nilapitan ko yung bunso kong anak na babae, ayaw lumapit sa akin. Kasi sino daw ako? Alam mo yon, yung pakiramdam kabayan na alam mo yung parang dinurog yung puso mo na parang ano yon, parang sobrang sakit na hindi ka malapitan ng anak mo kasi syempre hindi ka nga kilala na trabaho ka sa malayong lugar. So bagamat ikaw yung breadwinner ng pamilya, ikaw yung haligi ng tahanan, OFW ka, syempre andun yung sakripisyo talaga. Tapos hindi ka nakikita ng anak mo. Pagdating mo sa Pilipinas, hindi ka makikilala ng anak mo. Bagamat nagbi-video call naman kayo, pero iba pa rin yung kalinga ng magulang na personal kaysa nagtatrabaho ka sa ibang bansa, nagpapadala lang ng pera. So yun lang sa akin lang is yun lang sinishare ko lang na alam mo yun, yung pag-uwi mo ng Pilipinas, hindi ka makilala ng anak mo kasi nga nagtatrabaho ka sa malayong lugar, hindi ka nila nakikita everyday. Then later on naman, lumapit naman siya sa akin kasi sinuyo ko, binigyan ko ng chocolate kasi may pasalubong akong chocolate, di ba? Kalauna naman, nagiging naman siya, makapapa naman siya. Yung lahat ng mga anak ko, makapapa naman sila lahat. Walang ibang bukang bibig kung papa. Ano pa rin, masaya pa rin kahit na malayo. Pero ang tanong mga kabayan, bakit nag-abroad pa rin ako? Bagamat ganun yung nangyayari. Siyempre siguro, iniisip ko yung kasi wala naman din akong natapos na trabaho, hindi ko na nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo. Tapos parang nakasanayan ko na rin na magtatrabaho dito sa ibang bansa para sa kinabukasan. Yun naman talaga yung purpose natin, yung maahon sila sa kahirapan kasi kung doon tayo sa Pilipinas, kahit na nakapagtapos ka na ng pag-aaral, ay maliit pala yung compensation ng sahod mo. 'Di ba? So, diskarte lang talaga sa buhay, Ganun ang OFW. Share ko lang naman sa inyo mga kababayan yung experience ko. From flight, long flight, then pagdating ko sa bahay, ganun yung nararamdaman ko. Pero at the end of the day, naging masaya pa naman din ako kasi syempre, tawa ng Panginoon, hindi ako nagkakasakit. Masaya ako na nakapagpadala ako ng pera sa aking pamilya. Nabibigyan ko sila ng gusto nila hanggat kaya ko. Napagpaaral ko sila. Na nakatira sa sa sarili naming bahay. So yun nga, advantage din, pero tiis lang talaga, no? Kaya ba kabayan, ano yung experience nyo sa pag-uwi nyo sa Pilipinas? Nakasubok ba kayo ng 3 bansa? Kagaya ko na dumaan sa Kuwait, Colombo, then Thailand, Philippines, then Philippines to Cebu or anumang lugar na part ng Philippines ka. Okay ba ang flight mo or hindi? Tapos pag uwi mo sa Pilipinas, kilala ka ba ng anak mo? Comment mo na lang dyan sa comment section down below at pag-usapan natin. Hanggang dito na lang po mga kababayan. Kita-kita tayong muli.